The title of our message for today is Tayo rin ay babangon. Magandang umaga po sa bawat isa. At ganun din sa ating taga-subaybay sa ating social media. Magandang umaga po at magandang umaga lalo sa ating Panginoon. Morning! Morning! Kapagpalang araw po ng pagkabuhay na uli sa bawat isang nandito sa mga nanonood din. Tulad po ng pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Panginoon, katulad din ng araw ng kanyang pagkamatay, ay katulad din ng pagkabuhay niya muli, wala pong katiyakang petsa ang mga ito. Yung eksaktong petsa, the exact date of these great events are not really written in the Bible. Wala pong katiyakang petsa. But I always say, wala pong masama sa pag-alala sa mga dakilang araw na mga ito, sapagkat ang mga dakilang pangyayaring ito ay nagbigay at magbibigay sa atin ng pinakadakilang pangyayari sa ating buhay. At hindi po tulad ng ating nakasanayan, ang Servants of Christ Ministry po ay hindi ginagamit ang salitang Easter Sunday. Bagamat ito ay nabanggit minsan sa Biblia in King James Version ng Acts 12:4, minsan po itong nabanggit yung Easter. Ang sabi po dito, and when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Sabi sa Tagalog, nang siya'y mahuli na niya, kanyang iniligay siya sa binanduan at siya'y ibinigay sa 4 na pangkat ng mga kawan upang siya'y bantayan. At binabalak na siya'y iharap sa mga taong bayan pagkatapos ng Paskwa. So, kaya po ito tinawag na Easter. Easter is celebrated on the first Sunday after the Paschal full moon. Doon po ibinata yung Easter. So, wala namang masama kapag binagay mo yung Easter kasi doon nila kinuha yung Easter Sunday nga. Okay na po sana. Okay na po sana yun. Kaya lang po, ang salitang Easter ay ginamit po ng mga pagano or mga pagan gods. Way back, siguro, bago pa isinila ng ating Panginoon, nauna na po sila sa salitang Easter. At sa kasagraduhan po ng pagkabuhay na muli ng Panginoon, dahil sa mga paganong ito, Easter Sunday has become increasingly commercialized. The naming of the celebration as Easter seems to go back to the name of the pre-Christian goddess in England. Ang pangalan po niya, Eostre. Kung i-spell po natin yun, E-O-S-T-R-E, who was celebrated at the beginning of spring. Meaning, bago pa nabuhay ang ating Panginoon, meron ng Easter talaga. So, kasama sa kanilang pagdiriwang po, ang mga Easter bunnies, ang mga Easter eggs hunting. So, hindi po originated sa ating pinagdiriwang ngayon sa Resurrection Sunday, ang Easter bunnies at Easter eggs. Yun po ay na-originated dun sa pagan gods na yun. Meron silang gawain doon na ginagamit yung mga Easter eggs na yun. So, kasama sa kanilang pagdiriwang ng mga Easter bunnies, Easter eggs, hunting, at iba pa, and sad to say po, ang mga rituals na ito ay iniuugnay ng relihiyon sa pagkabuhay muli ng Panginoon at natabunan po yung talagang tunay na sumisimbolo ng kung ano yung pinagdiriwang natin ngayon. Natabunan po ng mga commercialized na mga iba't ibang mga bagay na yun na hindi po galing sa ating totoong pinagdiriwang ngayon. Kaya as for me, para po mapanatiling sagrado ang isang napakasagradong pangyayari, mas akma po itong tawagin imbis na Happy Easter. Datiin mo yung mga kasama mo ng Happy Easter. Siguro po, ito ang
much better na pwedeng tawagin kung ano man yung ating sineselebrate ngayon, it is Resurrection Sunday. Amen po ba? Amen. So, ang araw na kung saan pagkatapos ng 3 araw na si Kristo Jesus in the flesh ay namatay sa krus. Take note, in the flesh. Kasi hindi namamatay po yung Espiritu. Yung Espiritu pumasok sa ating Panginoon, hindi kailanman namatay yon. Yung namatay po, yung flesh na pinanirahan ng Espiritu ng Diyos na yon. So dito po, at ang pagkabuhay na muli. Ano yung nabuhay muli? So the Spirit and even the flesh ay pinatotohanan ng hindi lamang mga babae na pumunta sa kanyang puntod kung saan nilagak ang kanyang malabi. Of course, yung 3 babae na yon, yung unang-unang nakakita na nawala yung inilibing na Kristo Jesus pagkatapos namatay. At hindi lamang po ito na witness ng kanyang mga alagad, bagkus ay nagpakita pa ang ating Panginoong Jesus sa mahigit na 500 katao nung siya ay nabuhay muli galing sa kamatayan na makikita po natin sa 1 Corinthians 15, 3 hanggang 8. Sabi po sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap. Sabi po dito ni Pablo, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Ito po ang katotohanan ang hindi dapat tapunan ng mga rituals na ginagawa every time we celebrate Resurrection Sunday. Ito po yung talagang pinagse-celebrate natin na ang Kristo namatay para sa ating kasalanan. Sa lahat po, ito po'y nauunawaan ng lahat ng tumanggap, kasama na po dito si Pablo. Kasama tayo dito. Si Pablo ay sinabi niyang sapagkat ibinigay ko sa inyo, sa atin, una sa lahat, ang akin din tinanggap. Nauna nang tumanggap dito ang si Apostol Pablo po. Sabi po sa verse 4 and 5, at siya'y inilibing at muling binuhay ng 3 araw ayon sa mga sulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. So, ilan na po total yung mga nakakita? 3 babae, tapos kay Cephas, 4, pagkatapos sa mga 12 apostles. So, ilan na lahat? 16 na, no? 16 na po yung naka-witness na nandyan, na buhay muli ang ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 6-7, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit. Dami nito. Sa mahigit 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon. Of course, hindi po ngayon. Sinasabi po ito ni Pablo nung buhay pa si Pablo. Kasi po, late na po si Pablo eh. Mas late siya kaysa sa mga 12 apostles. Nung sinasabi nito, yung mga naka-witness daw ng mga 500 katao nung nabuhay muli ang ating Panginoon, ay maaari daw na buhay pa hanggang ngayon, nung panahon po ni Pablo. So, sabi dito, karamihan ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang iba'y namatay na. Sabi po sa verse 7, pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, ilan na? 570 or 18. Pagkatapos ay nagpakita kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng apostol. Sa verse 8 po, ang sinasabi, at sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak, sabi po ni Pablo, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin. Kailan siya nagpakita kay Pablo? Di ba, nung papunta siya sa Damascus, yung nakakalam ng kwento, nagpakita siya kay Pablo. Nung papunta siya sa Damascus at
doon nabulag si Pablo. Doon niya nakita ang Panginoon na muling nabuhay. Huli na, nung nagpakita po siya kay Pablo. Ito ang katunayang hindi lang iisa, kung hindi sa maraming tao ang naging saksi. Nagtunay na ng ating Panginoong Yesus sa kanyang katawang lupa ay namatay pero nabuhay muli sa kadahilan ng ang Espiritu ng Diyos na nanirahan sa kanya ay hindi mamamatay kailanman. Amen po ba? Amen. Maaaring itinuring ng mga Diyos yung marami po itinuring ng mga Diyos, di ba? Sa iba't ibang mga reliyon, iba't ibang mga bansa, marami silang itinuring ng mga Diyos. Ngunit ang tanging ng ating Diyos sa katawan ng ating Panginoong Yesus ang namatay at muli pang nabuhay. Papatunay lamang po na ang ating sinasambang Diyos ang tunay na Diyos na buhay. Kasi ang iba po, namatay at wala na pong nabuhay muli. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 15:17 sa Tagalog, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y mananatili pa sa inyong mga kasalanan. Matagal na natin alam ito. At walang katuturan ang inyong pananampalataya. And if Christ has not been raised, then your faith is useless and are still guilty of your sins. Amen po ba? Of course, tayong lahat po ay matagal na nating napag-aralan about, ang sabi nga sa Romans 3:23, that for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala pong nakaabot sa kabutihan ng Diyos. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na anong mabuti ang gawin mo, araw-araw kang gumawa ng mabuti, hindi po sapat yun para pumasa ka sa pamantayan ng Diyos. We cannot be perfect kahit na anong gawin natin. Ang tinatanggap lamang po sa langit, yung mga perfect na tao. Kaya nga ba ang lahat ng tao, walang pupunta ng langit. Pupunta na lahat ng impyerno kasi napakabanal po ng ating Diyos na hindi siya pwedeng makisalamuha po. Kahit kanino na hindi banal. O sino ba yung banal dito magtataas ng kamay? Para sabihin natin, hindi mo na kailangan si Kristo Jesus para akayin ka papunta sa Ama. Kaya nga ba sabi dito, at kung hindi mo na binuhay si Kristo, mananatili pa tayo sa ating kasalanan. You just have to praise the Lord for this verse na pinapatunayan po na mayroong isang Hesus Kristo na nagbuwis ng buhay, nagsakripisyo para sa kanyang mga minamahal. Sa lahat po ng tumanggap sa kanya, of course. So dito po, at ang dakilang pangyayari ito ang nagbigay sa atin ng dakilang pangako galing sa Panginoon na hindi lamang siya po. Of course, alam na natin lahat na siya'y namatay at muling nabuhay. At dito, sinasabi ko na hindi lamang siya ang makaka-experience noon. Kundi tayo rin na mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Lord and Savior, tayo rin sa itinakdang panahon ng Diyos ay mamamatay din at muli rin mabubuhay. So, dito po, ito po ay nabanggit ng Panginoong Yesus, ang kanyang dinalaw, ang kanyang kaibigan si Lazarus, na noon ay namatay na. Of course, nabalitaan po ng ating Panginoon ng kanyang matalik na kaibigan si Lazarus, na kaibigan po ni Martha and Mary. Mga kaibigan matalik po ng ating Panginoon, ang tatlong magkakapatid na yan. Kaya nga ba nung nabalitaan ni Kristo na namatay po si Lazarus, sila'y naglakbay po. Malayo-layo po yung kanilang lugar papunta sa bahay ni Lazarus. At ang sabi po sa John 11:17 sa Tagalog, kaya nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. Kahit noon po, huwag po kayong mag-alala, meron pong embalsamador noon. Hindi siya mangangamoy
merong nag-e-embalsa mo na rin noon na-invento na rin po noon yan. So, nung dumating po si Kristo, nandun na si Lazarus, 4 na araw na siyang pinaglalamayan. So, dito po, sa verse 20, ang sabi dito, nang marinig ni Marta na si Jesus ay dumarating, siya ay pumunta at sinalubong siya. Samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Siguro, nandun siya, nagduluksa, ayaw mo niya magsalamuha sa mga tao. So, dito si Marta ang sumalubong agad-agad sa ating Panginoon. The Bible says, kaya nga sabi ko kanina, napakalapit po sa puso ang ating Panginoon ng mga kapatid na ito. Alam niyo po bang, minsan lamang po tumangis ang Panginoon sa buhay niya. Tumangis, ibig sabihin, hindi lamang umiyak sa Kapampangan na yun, umagulgol sa Kapampangan, Pinagulgol. wow, umagulgol. Umagulgol talaga si Kristo na makikita mong, Tagalog yun, hindi na makapapangin. O, anong sa Kapampangan? Water. So, sabi dito, managis. Jesus. Sa English, ba? This is the shortest verse in the Bible. Memorize na Brother Dom yan. Yan, 11:35, Jesus wept at nanangis ang Panginoon. Dito po, hindi lang umiyak ang sabi ng Panginoon, kundi siya'y nanangis pa. Masasabi natin, hindi siya nanangis dahil na namatay si Lazarus. Hindi siya namatay, hindi nanangis ang Panginoon dahil namatay si Lazarus. Nanangis siya dahil natulog yung puso niya. Natulog sa kaibigan niya. Alam niya si Lazarus, wala na siya doon, hindi na niya ma-feel yung ng magkakapatid. Nanangis si Kristo, na-feel ng magkakapatid. Na-feel niya kung gaano kabigat yung nararamdaman nila dahil mahal na mahal po nila si Lazarus. So dito po, pagpatuloy po natin ang kwento sa John 11:21-22, sabi po, sinabi ni Marta, nagsalita po si Marta sa Panginoon nung sinalubong niya ang ating Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Ang sabi ni Marta, alam daw niya na nandito, kung nandito lang si Kristo na mas maaga pa. Alam naman natin na God, Jesus Christ, in His time, nagpapagaling siya ng mga sakit, diba? So, yun ang sinasabi ni Marta dito, na kung nandito lang si Kristo, sana gumaling ang kanyang kapatid at hindi sana siya namatay. Pero napakalaki po ng pananampalataya ni Marta na nagsabing na kahit ngayon alam daw niya na ipagkakalob ng Diyos ang lahat ng hihiling ng Panginoon Hesus. Sapagkat alam ni Marta na si Kristo, bagamat nasa kalalagayan ng katawan ng tao, ngunit sa Kanya ay naninirahan ang Espiritu ng tunay na Diyos. Ang sabi po sa verse 23 and 24, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Nagbigay ng hope si Kristo. Sabi ni Marta, kung nandito ka lang, sana hindi namatay ang aking kapatid. Pero sabi ni Kristo, ito po yung sinagot niya, mabubuhay ang iyong kapatid. Sabagat si Marta, hindi nakarelate si Marta Hindi nakarelate si Marta sa sinabi ni Kristo. Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw, sabi niya. Mas advanced yung sagot ni Marta. Alam niya kilala niya si Kristo at ang kanyang mga salita at siguro narinig na mismo ni Marta tuwing nag-uusap si Kristo na ang mga taong nanampalataya sa kanya ay mabubuhay at muling mamamatay at muling mabubuhay pa. And Jesus said to her in
here, your brother will rise again, hindi nakarelate si Martha, sabi ko nga sa inyo. Noong una, hindi pa naunang lubos ni Martha na literal ang pagkakasama ni Kristo. Literal po yung sinabi ni Kristo. Mabubuhay siya ngayon, hindi sa future. Ang sinasabi ni Martha dito, ang sinasabi daw ni Kristo ay sa future. Pero hindi, sabi ni Kristo, mabubuhayan yung kapatid ngayon. So dito po, makikita natin dito na agad-agad ay sinabi sa kanya ni Martha na alam ko siya'y mabubuhay muli sa pagkabuhay sa huling araw. Martha was talking here about what will going to happen in the future. Sabi ko nga, kung saan ang lahat ng namatay kay Kristo Jesus ay muling bubuhayin. Nasa kasulatan po yun. Ang sabi ko nga, maging sa ating panahon, ang Biblia po, primarily, ay nag-uusap sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Para sa ating kapakanang pang-espiritual. Na mas tigit na mahalaga kaysa ating buhay pisikal. Tama naman si Martha doon. Marahil sa madalas na pakikinig ni Martha sa mga sinasabi ni Kristo, ay agad-agad pumasok ito sa kanyang isipan. Knowingly na literal yung pagkakasabi ng ating Panginoon. Kung alam lamang niya, ay magaganap siya. So your brother will rise again, nagsabi ng Panginoon. So dito po, ang gusto lang mangyari ng Panginoon ay magpakita siya ng kamanghamanghang bagay sa oras din na yun. Hindi lang siya nakarelate si Martha. At muli niyang bubuhayin ang kaibigan si Lazarus para maibsan po yung kalungkutang nakita niya. Gusto niyang i-comfort yung dalawa eh. At yung iba pang mga kamag-anakan na umiiyak. Gusto niyang i-comfort ng ating Panginoon. Silang lahat by sa pamamagitan ng magbibigay ng buhay muli kay Lazarus. So dito po, kaya nga tayo rin po, oo nga, tunay na pinagpala tayo ng Diyos sa ating spiritual life by claiming all the promises of God na hindi dito sa lupa ang natatapos ang buhay. Sa mga nananampalataya kay Kristo, yun ang hope nila after this very short life. Ay makakasama ang Panginoong Diyos sa susunod na buhay. Pero katulad po ni Mary and Martha, tayo rin po ay nararamdaman din ng Panginoon ng ating mga paghihirap. Ramdam din niya yan. Hindi naman lahat langit. Kahit ngayon nasa lupa tayo, katulad ng sabi ni Kristo rito, ngayon din mabubuhay ang kapatid mo. Hindi lahat after this very short life. So nararamdaman ng Panginoon kapag tayo ay naghihirap, nalulugkot, o nagluluksa, nararamdaman niya ang mga nararamdaman natin. Amen po ba? Amen. Katulad po ni Mary and Martha, ay nagpakita ng pagpapahalaga ang Panginoon sa kanilang nararamdaman ng kalungkutan at sa pamamagitan ng pag-iyak at pagtangis ng Panginoon na nakita natin at nakita rin ang bawat isang naroon. Tayo rin po, kung mayroon din tayong mga dinadalang mga pasanin sa buhay ngayong oras na ito, na nagdudulot sa atin ng matinding kalungkutan, ay ramdam din ito ng Panginoong Jesus. Na kung hindi man katulad ni Lazarus, nabubuhay muli ang mga namatay nating mahal sa buhay, but God will always find ways to comfort us in times of any troubles. Amen po ba? Amen. So dito po, sa anumang ating mga kinakaharap sa buhay, God also wants us to be happy. Hindi naman po spiritual. Maiksi ang buhay. Be happy while you can. Diba? Pag matanda na tayo, uugod-ugod na, kahit gusto mong, kahit may pera ka, hindi mo na magagamit. Kung gusto mong pumunta ng iba't ibang mga lugar, gusto mo na lang mag-stay sa bahay. Diba? Kaya parang ko sinasabi, kapag ang iyong mga tatay o nanay, kaya pang kumain ng ubas, pakainin na sila ng ubas. There will come a time
Maging yung ubas na yun, ang kakain yung bantay na lamang sa hospital. Hindi na nang may enjoy ng nanay mo kapag binigyan mo siya ubas, kapag meron na siyang mga nakasasak na tubo dyan. Kapag pwede pa siyang kumain, pwede pa siyang mamasyal, ipasyal. Pag pwede kumain ng ubas, pakainin na ng ubas. Dito po, God also wants us to be happy in this very short life. Nakaloob niya sa atin, sa ating buhay sa lupa. Kaya nga, palagi kong sinasabi, gawin mo na ang lahat ng makakaya mong mga bagay na palay kasisiya mo na magbibigay naman ng lugod sa Panginoon, of course. Pero malapat lang po na maging masaya tayo sa buhay. Paulit-ulit na sinasabi, hanggat kaya pang maging masaya, maging masaya. Dahil napaka-short nga ng ating buhay ngayon at God always wants us to be happy. Ang pakay ni Kristo noon is to comfort Mary and Martha sa kanilang paggaluksan, sa pagkamatay ng kanilang kapatid, sa pamamagitan ng himalang kanyang gagawin. Na noon ay i-explain na ng Panginoon after nakita niyang iba yung nakita ni Martha doon sa pananalita niya. Sabi nga sa John 11:25-26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi kailanman mamamatay. Naniniwala ka ba sa aking sinasabi? Ang sabi ng ating Panginoon. Tayo po ba? Naniniwala po ba tayo? Magsabi po ng amen na naniniwala. Amen. Yes. Hindi po tayo mamamatay na lamang at mawawala sa mundo. Nanggaling po sa mismong bibig ng ating Panginoon na sino mang nanampalataya sa Kanya at naniwala sa Kanyang mga salita, sila ay mamamatay at muling mabubuhay. Sabi sa English, Jesus said to Martha, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. When our Lord Jesus Christ said, I am the resurrection and the life, He was claiming to be the source of both. There is no resurrection apart from Christ, and there is no eternal life apart from Christ. Na sinasabi niya dito, walang anumang pagkabuhay ng muli maliban sa akin. Maliban duman kayo sa akin, maliban manampalataya sa akin. And of course, ito rin ang kanyang pinatutukulan na there will be no eternal life maliban kung duman din kayo sa akin. Tama si Martha. Sa pagkabuhay muli ng Panginoon, Jesus, mula sa kamatayan, ay nagbigay sa atin ng pag-asa na tayo rin mula sa kamatayan ay muli pong bubuhayin ng Diyos. Sabi ko sa 1 Corinthians 6:14, by His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. Tama po iba yung aking titulo, na tayo rin sa itinakdang panahon ng Diyos, tayo ay mamamatay at muling mabubuhay. At dito nga sinabi ni Pablo, at binuhay ng Diyos ang Panginoon at bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Can you say thank you, Lord, for that? Thank you, Lord. Thank you, Lord, yes. We just have to thank the Lord for this. This is, I think, the greatest news na pwede nating marinig sa ating buhay. Yung tayo ay hindi na mag-iisip na mamamatay, hindi na tayo matatakot na mamamatay dahil tayo ay muling mabubuhay. Amen po ba? Amen. Yes. Ako po'y masaya. Masaya ako sa pagkadinig ng magandang balita nito. So our Lord Jesus Christ, when He was talking to Martha, He was also making a statement concerning His divine nature. He does more than give life.
He is life. And therefore, death has no ultimate power over Him. Walang kapangyarihan ng kamatayan sa kanila na sumasampalataya ng lubos sa ating Panginoong Hesus, na nagsakripisyo at nagbuwis ng buhay para tubusin at iligtas tayo sa ating mga pagkakasala. Sabi po sa 1 John 5:11 to 12, and this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So tayo po na tumanggap sa Panginoon, tayo ay masaya patungkol sa mensaheng ito, sa verse nito. Tayo na tumanggap sa Kanya, we have the Son. Diba? Nasa atin ang anak. Bakit? Kasi tinanggap ko siya. Kapag di mo tinanggap, pag sabi nga dito, whoever has the Son has life, and whoever does not have the Son of God does not have life. Walang eternal life na naghihintay sa Kanya sa mga hindi tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Lord and Savior. Amen po ba? Amen. So, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ngayon mo sabihin, ikaw ay mabuting tao, tumutulong, lahat ng mabuting gawa ay nasa iyo, at hindi mo na kailangan ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Ngayon mo sabihin yun. Ngayon mo ipagmalaki na ikaw ay ang pinakamabuting tao sa balat ng lupa, at pwede ka nang pumunta ng langit anytime. Of course not po. Malinaw na sinasabi rito, kung wala kang anumang relasyon sa ating Panginoong Yesus, ay imposible po na ikaw ay pumunta ng langit na hindi mo siya kasama. Without Jesus, tayong lahat ay nakareserba na ang kaluluwa sa apoy ng impyerno. But we do have this hope, having our Lord Jesus Christ and receiving Him as our Lord and Savior. God gave us eternal life in Jesus. Parating merong in Jesus. Kasi kung kaya mo, alisin mo na yung in Jesus. Kung kaya mo nilang iligtas sa sarili mo, alisin mo na yung in Jesus. Kaya nga ba, sabi niya, sa lahat ng nakay Kristo Jesus ay magkakaroon ng buhay. Ang sinasabi niya rito ay buhay na kasama ang Diyos, ang buhay na wala tayo kay Kristo Jesus ay hindi matatamo ang kaloob niyang buhay na ito. In 1 Corinthians 15, 56 to 57, ang sabi po dito, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Mananagumpay na tayo. Kung hindi po bumaba ang ating Panginoong Yesus, hanggang tayo ay mamatay, hindi tayo pwedeng maging matagumpay sa buhay kasi walang naghihintay na pag-asa. Pag-asa ng buhay na kasama ang Diyos. Buhay na eternal, ang sabi nga sa Kapampangan, be alang angga. Hindi natin pwedeng angkinin yun anytime o kahit kailan kung hindi bumaba ang ating Panginoong Yesus para mamatay para sa ating kasalanan. So, sabi dito, ang kamantag ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagbumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Just like what Paul also said in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit wala na itong kapangyarihan dahil sa kamatayan ni Kristo Jesus.
ang kanyang dakilang handog sa atin, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Subalit, salamat sa Diyos, sabi nga dito, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Can you say thank you, Lord, again? Thank you, Lord. Of course, wala pong hanggang pasasalamat ang gagawin natin. Kasi tayo po na nakakaunawa sa kalagayan po natin bilang tao. We are hopeless without Jesus. We are so hopeless po. Pero nagkaroon tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Kanya bilang ating Panginoon. So, ang gawaing mabuti po ay hindi passport o hindi ticket para pumunta tayo ng langit. Ang mga mabubuting gawa ay mga bunga po ng ating pagtanggap. Yung ating mga pagbabagong nakikita mo unti-unti, binabago ka. Ito po ay mga bunga lamang ng bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. They are fruit of our salvation, fruit of the Holy Spirit, at hindi po yun ang ticket natin para pumunta ng langit. Ang ticket natin ay sino? Si Kristo lamang po, wala na pong iba. So, dito po, ito ang dahilan kung bakit siya bumaba. Ang tanging dahilan kung bakit nagbuhos siya ng kanyang sariling dugo. Tanging dahilan ay kung bakit siya ay nagpakasakit at nagbuhos ng sariling buhay. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil sa kanyang labis na pag-ibig sa ating lahat. 1 Corinthians 15:14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang ating pangaral ay walang kabuluhan. Kasi, yan yung proof eh. Sabi mga kanina sa aking introduction, ang lahat ng mga itinuring ng mga Diyos sa lupa, sa mundo, lahat ay namatay at walang isa man na nabuhay. Tanging ang ating Panginoon lamang. So ito ang proof na meron tayong Diyos, na totoong buhay po. So, nagkaroon ng katiyakan ang ating ipinapahayag na gospel Sunday after Sunday sa Christ Servants Ministry ay totoo. At ang tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesus na manunubos at tagapagligtas ay naselyuhan ng kanyang pagbangon muli mula sa namatay. Martha believed that the resurrection is an event. Jesus showed her and us that the resurrection is a person. Martha's knowledge of eternal life was an abstract idea. Jesus proved that knowledge of eternal life is a personal relationship. Martha thought victory over death was a future expectation. But Jesus corrects her, showing that victory is a present reality. Hindi lamang po na tayo siya sama doon. Dito pa lamang sa lupa, ibibigay na yung dapat na kanyang ibibigay para sa atin, para tayo ay mapagpala sa buhay. Sabi ni Kristo kay Martha sa verse 25, I am the resurrection and the life. In John 11:27, Martha said here, yes, Lord. She replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come in the world. At mapalad po ang mga katulad ni Martha na naniwalang ganap na si Kristo ay ang ating Messiah, the Son of the living God. Siya na darating dito sa mundo, katulad mo rin na nakikinig ngayon dito sa Facebook Live. Na katulad mo rin na nakikinig ngayon na nasa Diyos mo na ipinagkatiwala ang kabuuan ng iyong buhay, kasama na ang Espiritu at kaluluwa. Katulad ni Martha ay tayo rin po ay mapapalad din. Dahil darating ang itinakdang panahon ng Diyos, katulad ni Martha, tayo rin mamamatay, ngunit babangon muli.
para makamtan ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa lahat ng nanampalataya sa kanyang buong tahanan. Tayo po ba ay napagpala? Amen. Medyo mabilis pong isiniwalat to dahil mahaba-haba, pero I know, with the help of the Holy Spirit, hindi natin ito makakalimutan magpakailanman. Ito na tulad niyo bang blessing ito? Amen. For me, it is the greatest blessing. Blessing na hindi pwedeng bayaran ng pera. Blessing na hindi mawawala kailanman. Blessing na hindi mananakaw sa'yo. Blessing na galing sa Diyos para sa'yo naman. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nung bata ako, sinigad ko si Adi, na natutunan ko yung unang verse ng buhay ko, yung John 3:15. Tapos parang every Sunday, pinaparecite nila sa akin yung Sarah. Meron din po akong Excel na katulad ni Nate nung bata ako. May memorize ako. Pero habang ako'y lumalaki, tinatanong ko yung sarili ko, bakit kaya yun yung unang verse na natutunan ko, which is the heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but will have an everlasting life. So nakasaad po doon sa verse, ng dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, at kung ano ang ating kailangan natin gawin. Believe in Him. Hindi ko po ba? Siguro po na itatanong din natin kung bakit after niyang na-crucify, bakit kailangan pangalandakan niya na nabuhay ako mamumuli? Bakit siya nag-stay sa mundo for 40 days? Pwede namang after the sacrifices, nung siya ay namatay at nabuhay, nag-ascend na lang siya. Diba? Bakit kailangan pa niyang makita yung persecution na ginagawa ni Saul, which is Apostle Paul? Bakit kailangan pa makita niya kung ano pa yung iiwanan niya sa mundo? Kasi po kailangan niyang patunayan sa mga tao that He is alive. Kailangan niya ng witness, hindi ba? Kaya nga doon nangyari yung greatest conversion to Christianity. Kasi nakita nila siya. They witnessed na nabuhay mamuli ang Panginoon. Hindi ba? Kaya po na-follow din yung the great persecution. Alam natin na gumagawa ang kaaway sa tuwing nakikita niya na nagtatagumpay ang Diyos sa atin. Pero hindi po
tayo iniwan ni Jesus Christ ng ganun lang. According to Him, nung siya'y mag-a-ascend, iniwan niya yung Holy Spirit sa atin. Ang sabi nga dito, in John 14:16, "And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever." Yun po yung Holy Spirit. Diba? So, iniwan niya yun para maramdaman natin yung power ni God. Yung kanyang napaka-amazing power. The same power that split the Red Sea, bumukay kay Lazarus, who fed the multitude, yung nagpakalma ng Sea of Galilee lives in all of us. Hindi po ba? Amazing. Hindi po ba? Amen. So that power that can move the mountains is within you and Amen. Bible manalangin. Dakila ka, Ama, Panginoon, tunay nga po ang iyong kapangyarihan, Panginoon, is never ending for thousands of years, O God. Yung pagkamatay po ni Jesus Christ sa krus is planned by you, O God. Yung kanyang pagkabuhay is planned by you, Lord. Yung pagbupo po namin dito today is planned by you, O God. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo sa mga oras na ito, Panginoon. Nang may pagpapasalamat sa aming mga puso, Panginoon, dahil pinili mo kami, Panginoon. Na hindi po namin kailangan danasin, O God, yung persecution, O God, na kami po ay malayang makakapagpahayag ng iyong salita. Amen. All the ends of the earth, O God, may we reach souls to believe in you, Lord. At pagdating po ng tamang panahon, we will be seated with you, God. And today, O God, in your mighty Jesus' name, O Lord, I decree and declare in this church, O God, that you will live with us day by day. Na hindi po kami lalayo sa inyo, Panginoon. That we will be receiving all your blessings. Amen. Ang iyong grace, Panginoon, will be never ending. At ikaw po, Panginoon, ang mamumula sa aming mga puso at buhay, Panginoon. Sa paglabas po na aming sambahan na ito, Panginoon, ikaw, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, ikaw pa rin, Panginoon. Amen. Panginoon, gawayan mo po ang bawat isa sa pag-uwi namin, Panginoon, today. At sa susunod na mga araw, within the week, O God, bless us with your provision, supplication, peace, joy, and health. Panginoon, ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming binabalik na may pagpupuri at walang hanggang pasasalamat. In your mighty Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you. Hallelujah. Biel, masa Biel? Biel.
everyone. God bless everyone. God bless. God bless. God bless. Bro, God bless. See you next Sunday. See you next Sunday. God bless. God bless. Thank you, Diyos. Thank you. God bless ka.